Tila ba takam na maglaro para sa Gilas Pilipinas ang Court General na si Remy Martin matapos itong magpahayag ng kanyang kagustuhang maglaro sa Gilas Pilipinas. While sa kanyang Instagram ay naglabas ito ng larawan na suot ang Gilas nameplate at isang litrato kasama din si Kai Sotto. Kung matatandaan ay nadala ni Martin sa kampyonado ang Kansas Jayhawks noong 2022 at naging two-time first team noong 2020 at 2021. At naging 6th man of the year naman ito noong 2018. Magandang pangdagdag si Remy Martin sa Gilas Pilipinas bilang floor general. While sa NCAA ay nag-average nga si Martin ng 13 points, 3 rebounds at 3.1 assist per game. Yun nga lang, tulad ni Clarkson at Jalen Green ay hindi qualified si Martin as local player ng Gilas Pilipinas dahil huli na rin ito nakakuha ng Philippine passport. May tuturing na naturalized player si Martin pagdating sa FIBA sanctions. Pero maaari namang makapaglaro si Martin sa Asian Games at SEA Games dahil hindi sanction ng FIBA ang liga na ito. Still, nasa SBB pa rin ang desisyon kung kukunin ba nila si Remy Martin. Samantala, tila ba walang gagawing pahinga ang Gilas Pilipinas mga idol dahil mamaya 8 PM makaharap na nila ang controversial na team, ang bansang China. Simula nang makaharap nila ang bansang Qatar ay wala nang pahinga ang Gilas team. Ayon pa kay Noy P. Justin Brownlee na dala-dala nila ang never say die lalo na sa laban nila kahapon na kamuntikan pa silang machok sa laban. Ayon nga mismo kay Coach Tim Con na lagi umano niyang pinapaalala sa mga players na huwag masyadong magpakampante sa laban dahil may mga bagay-bagay umano na kahit malaki na ang lead ay maaari pa rin silang makambak. Every seconds at minuto ay importante. Well, sa naging laban kahapon kontra sa Iran ay hiyawan ang mga Chinese fans kapag nakagawa ng scores etong Iran. Talagang ayaw nilang papasukin sa semifinals ang Gilas Pilipinas. Kahit nga si Justin Brownlee ay panereklamo sa referee sa laban kahapon dahil walang tawag ang mga referee. Well, sa laban mamaya ay hindi na ako magtataka kung sakaling matalo ng China ang Gilas Pilipinas. Sa sistema na pinapaikot ni Coach Tim Con, abay di hamak na mananalo tayo sa China. Yun nga lang ay dadaan muna tayo sa butas ng karayom dahil kapag home court advantage ng China ay alarms na. Talagang babawi at babawi talaga ang China sa Gilas Pilipinas. Nasampulan nga tayo sa kanilang paghasit ng lagim. Una ay noong nag-submit tayo ng 60-man pool pero ginawa ng China naging 37 players na lang. At ang masakla pa doon sa 37 players na yon ay mga KBL at B-League players. Kaya kahit nga si Terence Romeo ay kabilang sa first page ng listahan ay inalis pa rin nila. Tapos yung 3-on-3 women's team ay nag-back out dahil hindi pinagbigyan ng China ang replacement sa ibang players. Ayon sa kanilang coach na hindi nagdesisyon ng hagok noon bago ang last minute. Saka po umano nagdesisyon ng hagok na hindi pala qualified ang dalawang players ng women's team na nasa China na nga sila. Ang nangyari, 2 players na lang ang qualified para sa team kaya nag-back out na lamang sila. Hope mamaya malampasan ng Gilas Pilipinas ang China dahil if ever na makapasok ang Gilas ay wala nang tinik na papasanin ang Gilas Pilipinas kung magkataon. I think mga kaibigan, right after the Asian Games, regardless of the outcome of the campaign itong Gilas Pilipinas, no, Coach Tim Con deserves to be the next and the better program director of the Samahang Basketball ng Pilipinas. No, if he can make it as a coach, no, or tatanggihan ho niya yung pagiging head coach po ng Gilas Pilipinas because of, too much pressure, no, may edad na rin siya, di ba, for him to travel from one country to another and from scout players, no, and then handle the pressure of the mob, no, pagdating sa social media. Siguro he can be the better program director of Gilas Pilipinas. Why? Because out of nothing, no, from a debacle, di ba, na walang programa, bigla akong ibinato sa kanya ng SBP at ng San Miguel Corporation Group, no, and he is passing, no, with flying colors yung ginagawa ho niya dito sa Asian Games. Kasi kung ang inyong tatanungin, talagang very miraculous yung nagiging campaign ho natin. Talagang totally impressive. No, to think na, di ba, down na down, discouraged po yung mga fans, disappointed po yung mga fans, dun sa nilaro ho natin sa mga previous tournaments, not just the World Cup, na sinalihan ho natin. Etong si Coach Tim Con, nagpapakita ho ng bagong dimension and he is trying to show na kumbaga ho sa driver, yung dati yung nagmamaneho ng sasakyan, parang bagito. Di ba? Nung siya ho yung sumakay,
parang dating driver ho ng 10-wheeler, nagmaneho ho ng taxi, ang galing ho sumingit, ang galing ho ilusot. Parang ganun ho yung analogy eh. Di ba? So kung ako ang inyong tatanungin, I think Coach Tim Cone deserves to be part of the brains na magiging next Gilas Pilipinas ho natin. And I just hope na ito pong campaign natin sa Asian Games would be the starting point para magkaroon ho talaga ng tunay na sistema, tunay na programa, at tunay na mga plano para ho sa ating national team. No? And for a change, no, I commend Coach Tim Cone. No? And sabi ko nga po sa inyo, mga kaibigan, a spade is a spade. Pag nagsalita po kami dito sa spin.ph, so kung mapapansin ninyo, dati, binanatan din natin si Coach Tim Cone. Di ba, ngayon, pinupuri ho natin siya kasi napakaganda ho talaga ng ginagawa niya. Ang dami niya mga players, no, na dati hindi ho natin napapansin. Dati naiinis ho tayo pag lumalaro for Gilas. Ngayon po, purim-puri tayo. Calvin Oftana. No? Sabi ko nga po sa inyo, di ba, sa Final 12 ko, dapat kasama yan. Di ba, binigyan ho niya ng second look. And now, Calvin Oftana is proving himself to be one of the future players para sa Gilas Pilipinas. And then there's CJ Perez. Di ba, nagkalat po ng World Cup yan. Pero look at how he's trying to control the backcourt noon pong kalaban para hindi ho sila makapag-set up ng play. Di ba? And alam nyo nga, naniniwala ako kung si Coach Tim Cone po nasunod yung lineup, no, hindi ho tira-tira, hindi ko naman masabing basura, hindi ho yung wala talagang plano na gaya nung naipasa talaga initially. Di ba? Baka mas maganda ho ang performance natin dito. Baka mas kinakatakutan po tayo ngayon dito. Di ba? Tandaan ho ninyo, 18 days lang ho nag-prepare si Coach Tim Cone. No, wala pa nga eh. Dahil nung in-announce yan, 17 days na lang eh. Tapos Asian Games na eh. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo, ang programa ng national team, gaya ho ng ginagawa ng Japan, kung talagang may planning, di ba, may patutunguhan. Ito nga ho, biglaan yung plano, pero maganda ho yung ipinapakita eh. Tignan nyo ho yung Japan. Di ba talaga ang foresight ho nila para ho dun sa future ng kanilang national team. 3 years after yung Biligo mag-expand, eto na ho tayo, eto na ho sila. Di ba nasa taas na sila? Halos sure ball na ho, ipagpunta ho nila sa gold medal round. Ngayon ho, yan ho yung sana maging tahak ng Samahang Basketball ng Pilipinas. No? Boss Al Panlilio, and then Boss Al Francis Chua, and then Boss Tim Cone. No, sana ho, tignan ho natin. Kung yung Japan ho, kaya mag-improve ng biglaan, bakit ho tayo inaabot na ng dekada, hirap na hirap pa rin. Di ba? And kung tayo po yung lahat naiinip na, no? Kasi alam niyo boss, nung napanood ko yung World Cup, hindi ko na inisip na buhay pa ako na mag-i-improve tayo talaga na mataas eh. At least kayo kahit pa paano, may tsansa. Kahit sa 5 taon na lang ang buhay ko, mukhang may tsansa na makita ko makaginto tayo sa Asian Games. Di ba? Mag-perform tayo, katakutan tayo sa world level.